Kung gustong-gusto nga ng mga anak ko na nagluluto ako ng ganitong klaseng merienda, Mare, meron din syempre diyang kumukontra. Sheesh. For today's luto-lutuan, gagawa tayo ng paboritong merienda ng karamihan. Dahil sa mura lang ito at masarap pa, sa reseping ito ay gagamit nga ako ng 2 cups of all-purpose flour at sasalain ko ito para makuha natin yung buo-buo at itatapon natin iyon. Gagamit nga rin ako dito ng 2 cups of cassava starch, pero pwede din ng cornstarch, Mare, kung wala kayong cassava, pero mas maganda ang outcome ng cassava starch, Mare, kaya yun na lang ang gamitin nyo. Sheesh. Naglagay nga rin ako dito ng 1/4 kilo brown sugar, Mare, at kaunting orange food color para hindi naman maputla ang niluluto natin. Hahaluin ko nga lang muna ito hanggang sa magsama-sama yung mga inilagay nating sangkap bago ko ilagay yung 6 cups of tubig na wasa. Maglalagay nga rin ako dito ng 2 kutsarang lye water or lihiya para sa medyo makunat na texture ng kutsinta. At hahaluin ko nga ito ng maigi. Sa mga kakanin nga, Mare, bukod sa maha blanca, itong kutsinta ang isa sa madali lang gawin. After ko nga itong mahalo, ay sasalain ulit natin ito para makuha natin yung mga bubbles at buo-buo. Habang ginagawa ko nga ito, Mare, ay nagpapainit rin ako ng tubig sa paglulutuan kong steamer. Inihanda ko na nga rin yung mga cups na gagamitin ko. Para nga mas madali nating matanggal yung maluluto nating kutsinta, kailangan na i-brush natin yung molder ng cooking oil or margarine. Nung kulong-kulo na nga yung tubig, ay isinalang ko na rin ito, Mare. 15 minutes ko lang itong pakukuluan. After 15 minutes ay hinango ko na nga ito sa kahirapan. Pinalamig ko muna ito, Mare, para hindi tayo mahirapan sa pagtatanggal sa molder. Nagpabili na nga rin ako ng niyog, Mare, at sinabihan ko yung inutusan ko na yung puti lang ang kuhain niya. Inulit ko lang yung proseso ng pagluluto hanggang sa maubos na yung mixture na ginawa ko. Hindi ko na nga nabilang pa yung naluto ko dahil inunti-unti na ito ng mga anak ko. Sheesh. Kung mapapansin nyo nga, ang ganda ng pagkakaluto ko ng kutsinta. Soft and chewable ito, Mare. Ito na nga ata ang isa sa pinakamurang merienda na nagawa ko. Kaya gulatin mo yung mga taong walang bilib sa'yo, ipagluto nyo rin sila ng kutsinta. Charot, charot, charot. Kain tayo mga Mare. After ko nga magluto ng kutsinta, ay magluluto na rin ako ng ulam namin. Nagisa lang muna ako ng bawang at nung mag-aroma na ito ay sinunod ko na rin yung sibuyas. Nung mag-translucent na nga yung sibuyas ay isinunod ko na nga rin yung kamatis at hahayaan ko lang itong maluto. Naglagay na nga rin ako ng patis, Mare, dahil mabango nga raw ito kapag isinasabay sa pagisa. Nung maluto na nga yung mga sangkap ay inilagay ko na rin yung pinakuluang kong munggo. Naglagay na nga rin ako dito ng beef cubes para pang-enhance ng lasa at sinamahan ko na nga rin ito ng pamintang wasak dahil isa nga din ito sa magpapasarap sa munggo. Para nga sa dagdag na aroma at spice, naglagay ako dito ng ceiling green at iminekos-mekos ko ito bago nilagyan ng tubig na wasa gamit lang ang tansyameter. Isinama ko na nga rin dito yung nakuha kong dahon ng ampalaya sa tanim ko at pork chicharon bago ko ito hanguin sa kahirapan. Bagay nga dito sa munggo ang pritong isda, kaya nagprito na ako ng galunggong para sa mga bata at paksiw naman para sa akin. Kung umabot ka nga sa part ng video ito, Mare, huwag niyo po sanang kalilimutang i-like at mag-comment na rin. Yun lang. Sheesh!